Ba't hindi pa po natatapos, no, kapatid, ang ating gawain dahil meron pang ulit na sinabi si God, at ito po ay ang ikapitong salita ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na makikita natin sa Luke 23 verse 46 na nagsasabing, Father, into thy hands I commend my spirit. Napakadadalhin po ng ating kapatid, Sister J.Ann Anderson ng RCJC Maligaya. Palakpakan po natin si God sa kanyang buhay at aawit po ang kantang With All I Am. Jesus, I believe.
Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa iyong trono sa langit, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo. Panginoon, narito po ako sa harapan. Gamitin mo ang aking buhay. Ito ang iyong huling salita bago ka malagutan ng hininga sa krus sa Kalbaryo. Langisan mo po ang aking mga labi, na lahat ng mga salitang mamutawi sa bibig ko ay tumimo sa mga puso ng bawat nakikinig at amin po itong isabuhay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang pinagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, wala naman po bang tulog? Grabe po ba? Grabe yung pang-anim, no? Yung anim na nagsalita, ang gagaling ba? Naiyak ba tayo? May nakita ko kaninang umiiyak. Grabe po kasi ang salita ng ating Diyos. Grabe po ang pressure sa part ko kasi ako ang pang-pito. Ang gagaling nila, dapat galingan ko din ba? Pero po, ang Diyos ang dapat mapurihan, hindi ang sarili ko. Amen? Palakpakan natin at purihin ang Diyos. Ang pangpitong salita ng ating Panginoong Hesukristo bago siya nalagutan ng hininga. Ito po, Father, into thy hands I commit my spirit. Na matatagpuan po sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 46, nang sinasabi, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, ipagkakatiwala ko ang aking espiritu. Grabe po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nag-ipon siya ng lakas. Ikaw kaya ang ipako doon sa krus, na lahat ng iyong dugo ay dumadanak. Nag-iipon ka ng lakas para lang masabi mo, Ama, sa iyong mga kamay, ipagkakatiwala ko ang aking espiritu. Bakit ito nasabi ng ating Panginoong Hesukristo? Pwede naman siyang magsabi sa sarili niya dahil Diyos siya. Tama po? Pero bakit sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, ipagkakatiwala ko ang aking espiritu? Dahil gusto ng Diyos na meron din tayong susundin. Kung ginawa niya, dapat gawin din natin. Tama po? Merong tatlong bagay na gustong ipabatid sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto niyang maparating. Bakit niya nasabi itong mga salitang ito bago man lang siya malagutan ng hininga? Unang word po na gusto niyang iparating sa atin, the word is sonship. Pag sinabi nating sonship, ang relasyon ng isang anak sa ama. And I will focus on the word Father. Ama! Bakit Ama ang sinabi ni Jesus Christ? Bakit? Anong meron sa Ama? Anong meron? Lahat ba dito? Marami bang mga tatay dito? Pakitaas po ng kamay lahat ng mga tatay. Pag sinabi kasi nating Ama, merong authority. Tama po? Pag sinabi nating Ama, merong pagkokontrol, merong security. Tama po? Wala pong Ama na gustong mapahamak ang kanyang anak. Noong time na si Jesus Christ ipinako sa krus sa Kalbaryo at sinabi niya, Ama, ano kaya ang naramdaman ni God the Father noong time na yon? Ano kaya na nakikita niya ang kaisa-isa niyang anak, na nakikita niya ang kaisa-isa niyang anak, pinakamamahal niyang anak, doon nakapako para sa iyo, para sa akin, para sa atin, para tayo po ay malinis sa ating mga kasalanan. Noong time na yon, ano kaya ang nararamdaman ng Ama? Malamang ang naramdaman niya, sobrang hinagpis niya. Kung bakit nakikita niyang nasasaktan ang kanyang anak. Ikaw na Ama,
Pag nasasaktan ang iyong anak, makakaya mo bang tignan? Malamang hindi, dahil walang ama na gustong masaktan ang kanyang anak. Kahit pa nga ipakagat sa lamok, ayaw ipakagat. Tama po? Dahil ganyan po ang kamahal ng ama ang kanyang anak. Ganon din ang God the Father, mahal na mahal niya si Jesus Christ. Pero bakit? Ang sabi ni Jasmine kanina, pinabayaan. Nung tumawag si Jesus Christ, Ama, pinabayaan ba siya? Yes, dahil sa iyo at sa akin, dahil sa ating mga kasalanan. Pag sinabi nating sonship, relasyon, may relasyon si Jesus Christ sa Ama. Pinakamamahal na anak. Pangalawang word po na gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. The word is sovereignty. And I will focus on the word. Into thy hands. Father, into thy hands. Bakit po sa mga kamay? Anong meron sa kamay? Pwede namang, Father, into thy shoulder. Father, into thy bosom. Pwede namang, Father, into thy lap. Bakit anong meron sa kamay ng Diyos? Bakit ito nasabi? Pag sinabi nating mga kamay, meron pong pagkukontrol. Kaya kang hawakan ang ating Panginoon. Kaya kang hawakan ni God the Father. Pag sinabi nating kamay, meron pong security. Halimbawa, ikaw ito, nasa kamay ka ng Diyos. Meron kang security. Walang makakaagaw sa'yo sa kamay ng Panginoon. Walang makakaagaw sa'yo sa kamay ng Panginoon. According to John 10:28, no one can pluck you out in my Father's hands. No one can pluck you out in my hands. Yun ang sabi ni Jesus. Gaya din po sa atin, tayong mga ama, ng ating anak, habang kasama natin, hahawakan natin ng mabuti. Dahil kapag hindi ka nakahawak sa iyong anak, pwede kang pwedeng mapahamak ang iyong anak. Kapag hindi ka nakahawak sa iyong anak, pwede siyang mawala, at pwede siyang makidnap, pwede siyang mapahamak. Ganoon din tayo kapag nasa kamay tayo ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Dahil according to Hebrews 10:30, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Grabe po mga kapatid. Ganun pala. Bakit sinabi ng Diyos, Father, into thy hands? Dahil kaya tayong hawakan. Dahil sa kamay ng Diyos, meron tayong security. Dahil sa kamay ng Diyos, meron tayong kaligtasan. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Ngayon pa lang kapatid, dapat siguraduhin mo na nasa kamay ka ng Diyos. Dahil kung wala ka pa sa kamay ng Diyos, kakilakilabot ang mahulog. Kakilakilabot kung wala ka sa kamay ng Diyos. Grabe po. Pangatlo po. Pangatlong word na gustong iparating sa inyo, sa atin ni Jesus Christ. The word is total surrender. And I will focus on the word, I commit my spirit. Father, into thy hands, I commit my spirit. Bakit ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil alam niya,
Alam niya na maagnas man ang katawan natin, maagnas man ang kanyang katawan, physical na katawan, dahil siya ay mamamatay. Pero ang kanyang espiritu, safe, merong kaligtasan sa ating Panginoon, kay God the Father. Amen? Amen. Kahit maagnas man ang ating katawan, pero ang ating espiritu ay merong buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Total surrender. The word is commitment. Mga kapatid, pag sinabi natin commitment, it's a big word. Dahil ang commitment ay kusang ibinibigay. Hindi ito hinihingi. Mga kapatid, sa parte ng buhay mo ngayon, ano na ba ang nasabi mo? Ano na ba ang nakomit mo sa ating Panginoon? Nasabi mo na ba? Lord, I commit to you my marriage sa lahat ng mga may asawa dito. Lord, I commit to you my singleness. Lord, I commit to you my celibacy. Lord, I commit to you my sexual desire. Lord, I commit to you my career. Lord, I commit to you my dreams. Lord, I commit to you my studies. Lord, I commit to you my financial pursuit. Lord, I commit to you my everything. Nasabi mo na ba yan sa ating Panginoon? Dahil kung hindi pa, mga kapatid, now is the time na i-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil kung hindi mo pa na i-commit sa ating Panginoon ang iyong buhay, huwag mo nang antayin na darating sa iyo ang kamatayan bago mo masabi, Lord, I commit to you. Nasa huli ang pagsisisi, wala sa una. Kaya this is the time that we should commit our life to God. Na habang tayo pa ay nakakita, malakas pa ang ating paningin, malakas pa ang ating mga tuhod, malakas pa ang ating mga kamay, at malakas pa ang ating mga katawan. Ipagamit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kailan mo pa ipagamit? Kung ikaw ay bibigyan na ng sakit na kanser, kung ikaw pa ay bibigyan ng stroke, huwag mo nang antayin, mga kapatid. Habang buhay ka pa, habang may physical ka pa na lakas, ipagamit natin, i-commit natin ang ating buhay. I-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ito nasabi ni Jesus Christ, Father, into thy hands I commit my spirit. Ang mga kamay, maraming kamay ang bumugbog kay Jesus. Maraming kamay ang naglatigo sa Kanya. He is like a rose trampled on the ground. Tinapakakakan, mga kapatid. Tinapakakakan ng ating Panginoong Hesukristo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sa ating kasalanan. Hahayaan mo ba? Ginawa niya na ang kanyang parte para sa iyo at para sa akin. Now is the time na gawin mo din ang parte mo para sa ating Diyos. Now is the time na i-commit natin ang ating buong buhay sa ating Diyos. Yan lang ang hiningi sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. That we should commit our life to God. Wala siyang ibang hiningi sa atin. Kayamanan, marami siya niyan. Ang kanyang hinihingi lang sa atin, ang ating buong pusong pagtitiwala, na ipagamit natin ang ating buhay sa Kanya. Ginawa niya na ang kanyang parte. Tinapagtapakan na siya. This is the time that we should do our part. Na habang buhay pa tayo, hindi pa tayo binigyan ng malalang sakit,
na meron pa tayong lakas para sumunod sa kanyang kalooban. This is the time. Maraming beses ka mang nasaktan, maraming beses ka mang binugbog nung ikaw'y kabataan, marami mang mga kamay ang nagpasakit sa iyo. Pero once i-commit mo ang iyong buhay sa magkamay ng Diyos, alam natin na meron tayong kaligtasan. Na dumating man sa point na dumating man sa puntong haharap tayo sa kamatayan, masasabi natin, Lord, into thy hands, Father, into thy hands I commit my spirit. Dahil alam natin sa ating mga sarili, ginawa natin ang kalooban ng Diyos dito sa mundo. This is the time. Kung hindi mo pa nagagawa ngayon, magdesisyon ka na. Today is the day of your salvation. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw, hindi sa susunod na buwan, hindi sa susunod na taon, but today is the day of your salvation. This is the time you decide to follow God. This is the time you decide that you will fully committed to God. Whatever it takes, patay kung patay. Darating man ang mga pagsubok sa atin, alam natin sa mga kamay ng Diyos, tayo ay may kaligtasan. Ang huling salita ng ating Panginoong Jesucristo. Father, into thy hands I commit my spirit.